Every one of us, mayaman man o mahirap, lalo na yung mahirap, pag pumunta mo sa ospital, okay, nagdadalawang isip na pumunta po doon because ang nasa isip niya parati ay siya ay sisingilin. Tama? You will have to pay. Maglalabas ka ng pera sa bulsa mo. Hindi ka pa umaalis sa bahay, maglalabas ka na ng pera sa bulsa mo. Bakit? Maghanap ka ng sasakyan papunta rin sa ospital. Lalakarin mo, paano mo lalakarin? You don't feel good. Alam niyo ba sa England, merong cashier doon sa mga ospital, nagulat yung isang nagmamasid doon because yung cashier, instead of getting money from those who fall in line, they are giving out money. Nang tinanong nila, nire-reimburse pa lang nila yung nagastos doon sa transportation. Wala tayo ngayon dito. Kanya-kanya tayo ng transportation. Subalit, ang Department of Health nung nandun ako, meron kaming ambulance services, makakaasa kayo na kayo ay maaaring kunin sa bahay at ililipat sa mga ospital. Pero hindi lahat po sa lugar na yun. Ngayon, ano itong HealthPH? Anong meron? Okay. Nakikita niyo ba ito? Ano nakikita niyo? This is a card. Okay? I-introduce po ng HealthPH sa isang panukala na bukod sa PhilHealth, sapagkat aminin na natin na limitado po ang maibibigay na benepisyo sa PhilHealth, ito po ay isang guarantee card paghawak po ng bawat isang Pilipino at pumunta siya sa kahit saan, private, public, i-honor po yung card na yan. Ito po ay guarantee na mabibigyan siya ng serbisyo. Wala nang tanong-tanong pa. Okay. Pumapasok pa lang siya, sinasabi niyo sa security guard, pupunta siya sa clinic ng doktor. Alam niyo mangyayari? Ang mangyayari dahil sa guaranteed card na yan, tawagin na natin siyang health card, ang mga doktor ay mag-iiba ng pananaw sa pasyente. Hindi niya titingnan, magkano ba nasa bulsa nito? May pambayad ba ito? Ang titingnan ng doktor ngayon at lahat ng nasa ospital ay health facility, magbibigay ako ng magandang serbisyo. Inaasahan namin na hindi magkakaroon ng discrimination at inaasahan namin na mag-umpisa sa iilan lamang at ito ay dadami pa. Gusto niyo ba yon? Wala kaming marinig. Gusto niyo ba yon? Yes! May sorpresa kami ngayon. Ilagay niyo kamay niyo sa bulsa niyo. Ilagay niyo yun. Kapain niyo yung bulsa niyo. May nakuha ba kayong card? Wala! Lagay lang, lagay. May lagay yung bulsa. Lagay lang, sabi ni Johnny. Sa HealthPH, may card! Naku, may pumalakpak pa. Thank you very much, Doctor. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito lang po, no? Kasi napanggitin nyo na ito yung pinakapuso ng inyong party list, yung Heal Philippines. Ibig sabihin po, base po sa mga nabitawan yung mga salita, may problema po talaga ang ating pangkalusugan dito sa Pilipinas. So, ano po ba ang pinakamalaking problema? 2024 na po tayo ngayon. Tapos yung nabanggit ni Doc John D, 1 trillion ang ibinibigay natin, no? Para sa kalusugan ng Pilipino. Saan po tayo nagkakamali? Kailangan bigyan ng pagtutok. Liban dun sa health card na pinaplano ninyo na talagang magiging malaking kaluwagan sa bawat Pilipino. Doc, kayo po'y nasa DOH dati. Para maintindihan niyo po ang universal healthcare,
Hindi po ito ibig sabihin ay libreng paggagamot. Alam nyo na yan na walang libreng paggagamot. Ibig ko sabihin niya, kahit na ibigay po ng PhilHealth at ng Department of Health, may pondo po silang gagamitin. They will use funds. So, doon sa aspetong yun, hindi po talaga libre. Katulad ngayon, halos 280 billion pesos ang magiging budget ng Department of Health. Dinagdagan sila ng 60 billion pesos from the original proposal ng Department of Health. Ngayon po, ang Universal Healthcare po ay may 3 pong components para maintindihan nyo. Una ay access. Pagkakataon na ako ay may mapupuntahang health facility o may makukuhang serbisyo. Pangalawa, affordability. Kaya ng bulsa ko, kaya ng gobyerno ibigay sa akin ang serbisyo na halos wala akong gagastusin. Pangatlo ay quality, kalidad po ng health services. Importante po yun. Habang papunta po tayo sa quality ng health services, nagiging malaki po ang pondong kinakailangan. Sa ngayon po, sa Universal Healthcare po natin, 3 po yun ang nag-uumpugan. Una, sino ang mabibigyan ng biyaya? Anong sagot sa Universal Healthcare? Lahat tayo ay miyembro ng PhilHealth. Ang pangalawang tanong, lahat ba ng serbisyo makukuha ko? Anong sagot? Hindi lahat. Ang pinaka-popular ngayon, halimbawa, ay sa dialysis 3 times a week, buong taon sasagutin ng PhilHealth. At sa cancer, meron nang nakaambang fund dahil sa cancer law natin at sa PhilHealth din. At ang pangatlo po, mabubutas ba ang aking bulsa? Ako ba'y mangungutang? Ako ba'y magbibigay ng promissory note? Yung po ang dapat sagutin ng gobyerno. Subalit kami sa HealthPH ay naniniwala, kaya nga pinaliwanag ni Dr. Jody Javier kanina yan. Doon papasok po ang HealthPH. Paano natin pagsasamahin ay yung access, affordability, at quality ay sabay-sabay na matutugunan. Isip kami ng isip. Ano bang dapat doon? Ang sagot, wala pa sa bulsa nyo. Wala pa. Subalit, kung kami papalarin sa pagbabalik namin dito sa Cebu City Open Line, siguro hindi pa namin bubuksan ang bibig namin eh. Doc, meron na kaming health card. Gusto nyo ba yun? Yes. Ay, mahina. Gusto? Sino may gusto? Oh, nako. Talagang, panalo na, Johnny. Mabigat yung tanong ni General.